I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and mga supporters at sa mga OFW, sa mga kababayan natin sa buong mundo. Shout out sa inyo. Hello mga kababayan. At syempre guys, meron tayong upload videos update. Medyo 4 days ago ito, no? Ba't kailangan natin i-upload o i-updates, no? Kung ano man ito guys, basahin po natin mga kababayan, okay? Bagamat nasabi ko doon sa isang video ko, pero ulitin natin, no? Ang sinabi dito guys, sabi ng Inquirer Net, ang sinabi dito mga kababayan ng Inquirer Net, ayan, just in, the Philippines unemployment rate falls to 3.1% in June. Ito yan, nung June, lower than 4.1% in the previous month and 4.5% a year ago. So, di ba? Pababa ng pababa. Magandang balita ito sa lahat. Merong statement si Pangulong Marcos Jr. Panoorin nyo guys, ha? Aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Tama. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. So dahil dito mga bes, kung natatandaan natin, ang DOLI, no? Ang ibang ahensya ng gobyerno actually, no? Nag-hire sila ng job, no? Nag-hire sila ng job, mayroong nagkaroon ng hire dito, guys, ang DOLI sa amin, dito mismo sa bayan namin, abroad and local. So, ang dami kayang natanggap sa totoo lang. So, magandang balita ito. Kaya nga, ang Pangulong Marcos Jr. gumagawa talaga ng paraan, no? Para maibsan ang, ang mga jobless na mga Pilipino. Alam nyo kasi, pag once na maibsan, no, kukunti ang mga jobless ng mga jobless na Pilipino, natural mga kababayan, kukunti ang poverty, 'di ba? Kasi may sariling trabaho na sila Gets nyo ba? So dahil dito mga best tuloy, this translation, sabi ganun, tabingi naman, this translation to 1.62 million jobless, biro nyo, Filipinos in June, lower than the 2.11 million in the previous month and 2.33 million in June 2023. See? Tingnan nyo guys ang diferensya. Pababa ng pababa, hindi pababa siya ng pababa, hindi pataas ng pataas, di kayo naloka. See? Itong June, bumaba talaga, 1.62 million ang jobless na Pilipino.
Itong nakaraang man naman, aba, 2.11 million. Oh, 'di ba? Malaki malaki talaga guys ang binaba niya ngayon. And of course, 2020-23, biro nyo mga kababayan, 2.33 million ang walang trabaho. Di kayo naloka. Oh, so, dahil dito mga bes, sabi nga natin, ang Pangulo talaga, magaling talaga magdiskarte. Sabi ko nga lagi, no? Pag may diskarte ka, maabilidad ka sa buhay, hindi ka magugutom Pero kung reklamo ka ng reklamo, ikaw mismo, hindi mo solusyonan ang problema mo sa loob ng bahay dahil walang laman ng kaba ng bigas mo, walang laman ng pitaka mo, problema mo na yun. Hindi problema ng gobyerno. 'Di ba? Kasi, hindi lahat ng araw, oras-oras, ang kinakain mo galing sa gobyerno, mahiya ka naman. 'Di ba? Dapat yan, kayod magbanat buto ka para sa pamilya mo. Kung mayroong mang biyaya, ayuda galing sa gobyerno, bihira lang po 'yan. Hindi po araw-araw. Yan lang lagi natin pakatandaan. Hindi po kumbaga hadlang ang kahirapan kung may diskarte ka sa buhay. Okay? O yan see? Oo. Philippines unemployment rate down to 3.1% in June. 2 years pa lang si Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin niya guys, madami ang nagkakaroon ng trabaho at kukunti na lang ang unemployment rate. Di ba? Sample pa lang yan Maraming mga ahensya at mga private company nag-hire ng trabaho mga kababayan. Look, yung mga billionaires na kaibigan ni Pangulong Marcos Jr., katulad ni Mr. Ramon Ang, si Subel Ayala, marami pa. Nagpapatayo sila ng maraming business. Mga katulad ni Mr. Ang, papatuyo ng mga planta ng mga manok. Di ba? Kailangan ng manpower. Doon pa lang mabibigyan ng trabaho ang mga jobless na Pilipino sa iba't ibang lugar. Yan nga yan ang maganda kay Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang tinitingnan, wala siyang sinisino-sino. Kaya nga maganda yung idea niya kinausap niya yung mga billionaire mga icon dito sa Maynila. Nakatulong ang mga billionaire tulad ni Mr. Ang. Nakatulong sa mamayang Pilipino dahil nabibigyan ng trabaho. Nakatulong din sa pamahalaan natin sa gobyerno dahil nagbabayad sila ng tax at kumikita din sila. Di ba? So dahil dito guys, magandang balita ito. Ito, mas maganda ito. Tingnan nyo basahin ko sa inyo ito. Ito yan. Di ba maganda rin to? Ang balita na ito. This is good news for everybody. Sabi po ng Business World, ayan bagamat na na natin ito nailagay ko sa isang video ko. Breaking growth, ayan, domestic product growth stood at 6.3% in the second quarter. Di kayo naloka. Di ba good news yan? See, this was higher than the revised 5.8%. Sabi ko sa iyo pataas ng pataas mga kababayan. Lalago pa yan. 2 years pa lang ang Pangulo, lalago pa yan, Yung itong nakaraan, sabi, this was higher than the revised 5.8% in growth in the first quarter. Di ba? And nung last year naman, mga kababayan, see, 4.3% in quarter 2 of 2023. Di ba, guys? Nababawasan ng bawasan, 4.3. Tapos, siya? 5.8%. Tapos ngayon, ang laki. 'Di ba? Ang ganda. Malamang, siyempre mga kababayan, yung iba hindi masaya. Siyempre, they are anti-Marcos Ganun lang kasimple po 'yun. See? Tuloy. It was also higher than the 6% growth estimated in the Business World pool of 19 economists. Wow, social. Di ba? Good news to para sa lahat. Maraming masaya, maraming hindi masaya. Yun yung mga anti-Marcos. Siyempre kukuda-kuda sila. Isa lang ang mga agenda niyan Yung mga black propaganda nila sasabihin, mataas ang bilihin. Guys, wala na tayo sa 1980s, okay? Murang bilihin noon. Iba na ngayon. Nasa makabagong panahon tayo ngayon. Lagi nyo tandaan yan.
Oh, see? Kung gusto nyo bumaibalik ang 1970s, 80s, ay di gumawa kayo ng paraan para mura ang bigas. Mura ang bigas at yung iba pang pangunahing bilihin. But not all ay mahal, no, mga kababayan. Kasi sa amin dito, no, galing sa bundok yung mga gulay, ay naku, ang bumura talaga as in. Yung isang tumpok na maraming isda, 100, naku, ang dami na. So, dahil dito mga besa, di maganda ang performance talaga ng Pangulo. Kaya nga tumaas yung ano niya at satisfaction rating niya, yan. So, yun mga besa. Di ba magandang ano yan? Magandang balita. Ito, nai-spread dito guys sa buong mundo. Pag nag-spread dito sa buong mundo, nakikita ng mga businessman, ng mga banyaga, hindi sila mag-atubili na mag-invest dito sa Pilipinas. Ito po ang dapat na mangyayari, na talagang dapat mataas ang ano guys, ang gross domestic products ng Pilipinas, ng isang bansa. Nang sa ganun, pag ganito lagi ang kabilis tumaas, ay sigurado yan, marami mag-i-invest. Sasabihin nila, wow, ang galing naman ng ano, ang pagmamanage or ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Why not hindi tayo pwedeng mag-invest doon, di ba? Sige, ganun lang yun eh. So, maganda ito mga bes, 6.3, second quarter of 2024. Congratulations sa Pangulo. Di ba? Sabi ko sa inyo very organized ang Marcos administration. Ito maganda sa bagong administration nga. Hindi lang organized, at itong Pangulo na ito, very meticuloso kasi. Lahat yan chine-check. At lagi nilang pinopost. Yung nakaraan sa mga admin, hindi walang ganito hindi sila nagpo-post sa mga page ng PCO or RTBN. So dahil dito mga best, another good news ito. Tingnan nyo ito, mas maganda ito, okay? So ito guys, nakita nyo yan? Ito magandang news. Ito talaga the best to mga best. Tingnan nyo, nakita nyo? Anong nakalagay? Poverty reduction. Wow. Maganda to. Ang sabi ng Pangulo ng kanyang show na, the country exhibits healthy signs of post-pandemic resilience comparable to strong economies in our region. Di ba? Magaling talaga ang Pangulo, sa totoo lang. The best president talaga eh. Ayan President Ferdinand Marcos on the Philippines economic strength and success in poverty reduction. See? Nakita nyo? Poverty reduction. Titingnan dito natin mga kababayan Poverty rate drop to 15.5%. Di ba? Kasalukuyan yan ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Down from bumaba siya galing sa 18% in 2021. So ibig sabihin panahon ni Digong yan. Ngayon bababa tayo dito. Nung 2018 mga kababayan, ayan yung poverty sa Pilipinas, 16.7% si Digong ang namumuno that time, okay? Medyo papunta na doon yung pandemya, papunta na. Marami tayong naririnig ng mga hukus-hukus, ng mga virus. Nung pumatak na ang 2019, kasagsagan na yan, di ba guys? 2019 at saka 2020, correct me if I'm wrong, doon na. Yan na ang umpisa. So, dahil dito sa 16.7%, talagang malaki pa din, ang kahirapan. Mahirap na tao. Well, hindi naman sa isang Pilipinas nagkaroon ng mahihirap, no? Sa iba't ibang lugar ng mundo, maraming mahihirap na tao. Tingnan nyo naman yung ibang bansa, guys. 'di ba? Napakaswerte pa rin natin. At least yung pangulo natin, ang mga Pilipino masisibag. Tanging bukod yung mga nagrereklamo. Mga tamad yan eh. Kahit sabihin mo maganda ang mga feedback na nangyayari sa Marcos admin, sabihin nila, ay, nako, hindi naman totoo, bakit hindi namin naramdaman? Hindi nila naramdaman because they are anti-Marcos. Simple lang po yun. And because they are tamad. They are not, guys, they are not find the solution
kung paano nila masolusyonan ang problema ng pamilya nila. Yung pangangailangan araw-araw. Tuloy. So, dahil dito pa lang, mga kababayan, 2018, medyo, ito yon 16.7% ang poverty rate natin. Ngayon, 2018, 2021, tumaas talaga. Kay Pangulong Marcos Jr., ginawa na ng paraan, 15.5%. Bumaba talaga ang poverty rate. So, ibig sabihin, mga kababayan, 2 years pa lang ang Pangulo, kaya niyang pababain ang poverty rate, may 4 years pa. Baka bababa at bababa yan, mga bes. Tingnan nyo, dahil ang unemployment rate natin 3.1%. So ibig sabihin, kukunti na ang walang trabaho at dumami ang may trabaho. Pag dumami ang may trabaho, ibig sabihin lang noon, mga kababayan, mababawasan dito yung poverty rate natin, 'di ba? Pag maraming Pinoy, pag marami ang trabaho, pag nagkaroon ng trabaho ang maraming Pinoy, jobless, kahit wala pang pandemic, marami pang jobless, maraming standby. Pag nagkaroon ng maraming trabaho yan, ay siyempre guys, bababa ang poverty rate natin. Kasi ang Pangulo gumagawa ng paraan. Why? Di ba? Kinakakutsaban niya yung mga billionaire sa Pilipinas. Malukal man or international, nag-i-encourage siya, nanawagan siya na mag-invest sa Pilipinas. It's a good destination for investment. Kasi, yun naman ang totoo. Maganda ang Pilipinas, dito ka mag-invest. Tatangkilikin ang mga produkto ng mga banyaga at yung mga local natin. So, dahil dyan, pag maraming mag-invest, mga kababayan, ibig sabihin, kailangan ang manpower. Pag sinabi mo manpower, manggagawa yan. Pag maraming manggagawa, bababa ang unemployment rate. Pag bumaba ang unemployment rate, means bababa ang poverty rate natin. At tataas naman ang GDP natin. Tataas ng yan. Pag nakita ng mga banyaga sa buong mundo, baka bubulusok mag-i-invest. Di ba? Ganun dapat ang Pangulo na piliin nyo. Sa susunod na eleksyon. Malayo pa yung isang Marcos. Bata pa eh. So, dahil dito mga bes, anong sabi dito? 1.7 million Filipinos no longer lack sufficient funds for food. See guys, nakita nyo dito. Ito pa. 2.5 million Filipinos lifted from poverty. Di kayo naloka. Laki, di ba? Ang galing. Filipinos lifted from poverty. 2.5 million. Wow. Di ba? Good news ito para sa lahat. Siyempre, maraming magtataas ng kilay, sasabihin hindi totoo. Kasi, kaya nila sinasabi yan dahil they are anti-Marcos. At tamad ang mga yan. Pangatlo, walang alam. Hindi nila alam ito. Hindi sila marunong mag-usisa or mag-research, mga kababayan. Ganon sila kaampaw. See? Pag hindi kayo maniwala, pumunta kayo doon sa PSA. Tanungin nyo doon. Para sure yan. So, dahil dito mga bes, ito ang pinaka good news para sa lahat. Medyo late tayo, 3 days ago. Walang problema doon. Kailan ba ito? Yes. Medyo medyo late tayo. Okay lang yun, at least na-i-updates natin. Sa dami pa naman ng video aking in-upload guys na nakahilera nga. So yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates video ko sa inyo. See you again on my next upload video. Bye. And babus, God bless Philippines. Anong kapalagayan nyo?